Guys, welcome in this channel. This reading is for collective, your energy at this time, collective. You're very interested on something or someone, and you're spying on someone or some maybe person, at meron kang inaalam, of course, nangisto ka, nangispy, or meron kang nire-research or very curious to know ano ba gusto mong malaman sa inispyan mo o ni-stalk mo, kung defensive ba siya. Bakit? Bakit mo inaalam kung defensive ba siya? Anong intention mo? Meron ka intention na may isend ka sa kanya. Kung meron ba siya, pwede din kung meron siyang depensa o dinidepensahan ba yung sarili niya, kung meron kang balak na iset na spell, pwede ding spell to, yung meron kang offer din, pwede ding offer. Ano tong balak mong ibigay sa kanya, o offer o isend sa Knight of Cups dyan. Yung stability, yung i-keep mo siya, yung makip mo na siya, yung hindi na siya mawala sa'yo. Or pwede din na kung spell ito, yung sa Knight of Cups na i-send mo sa kanya para i-keep ka niya, para hindi kanya bitawan, hindi kanya i-let go, hindi kanya i-release, hindi kanya baliwalain. Pero spells are demonic, guys. Any witchcraft, any mga ganyan, demonic yan yung mga ganyan, kasi tingnan, manipulation yan Pero pwede din to na offer mo to pwede din na yung meron kang i-alok na offer sa kanya na yung magkaroon ng stability sa inyo. Kasi number 4 naman to, na i-keep mo na siya, na hindi mo na siya bibitawan, para hindi na siya mawala sa'yo. O kaya stable na buhay. Si Pentacle, na maging stable yung buhay niya, lalo financially, maging stable na siya. Pwede din sa love life niya with you. Ano tong offer mo pa sa kanya? O i-send mo sa kanya, offer mo sa kanya. Ano to? Offer talaga to. Offer. Yung magkaroon ng union sa inyo. Na you will be in a relationship. Divine union. Union. Na you will be in a relationship. So, tinitingnan mo talaga. Inobserba mo kung hindi ba siya maging defensive. Kung open siya for a relationship with you. Kung hindi ka ba niya itutulak palayo, kung tatanggapin ba niya yung offer mo, why you did not risk. Kailangan mo pang mag-spy, kailangan mo pang mag-monitor, kailangan mo pang alamin, dahil takot ka na heartbroken. Natakot ka na i-reject yung offer mo. Yun ba? Hindi naman. Takot ka. May takot sa'yo. Takot ka. Kung kaya may kinakatakutan ka Kung kaya mag-spy ka muna nagmumonitor ka kung hindi ba siya defensive o defensive siya. Ngayon, sinisigurado mo lang na tanggapin niya yung offer mo. Kaya kailangan hindi siya defensive. Para hindi ka magka-problema. Hindi ka may stress. Hindi ka may insomnia. Para panatag yung isip mo. Pag tinanggap niya yung offer mo, yan.
Takot kang pahiya, no? Takot kang pahiya kung hindi ka tanggapin. Ay, nako. Ano naman ang possible na mangyari kayo sa inyo yan? Ang person na minomonitor mo. Hindi magkaroon ng stability sa inyo. You will still in separation, or hindi ka magkaroon ng stability sa inyo, or you will not be in a relationship kasi in reverse man to eh. Possible lang yan. Alam nyo, para makuha nyo yung gusto nyo at wala namang masama dito at gusto mo naman talaga yan na magkaroon ng union sa inyo, why you did not risk? Kailangan mo po mag-spy. Kailangan mo po mag-stalk. Risk. You should risk. Diyan mapatunayan kung matapang ka, courageous ka, if you take risk. Win or lose. Diba? And diyan malaman kung makapalang mukha mo. You know what? Yung mga kadalasan nagsasucceed, hindi mahiya, hindi nahihiya eh. Hindi natakot na ma-reject eh. Kahit saan man yan, mapanegosyo man yan o ano. And you know, yung mga taong hindi mahiyain, yan ang mga kadalasan na nagsasucceed. No? Yan ang mga kadalasan na nag-improve. Yan ang mga tao na madaming nalalaman, madaming natutunan kasi hindi takot hindi nahiya magtanong. Kung hindi nila alam, hindi sila nahiya magtanong. Ba't hindi mo tanungin? Kung pwede ba? Tayo na lang, gan. Pwede ba akong maging parte ng buhay mo, gano'n? O pwede bang maging tayo, di ba gano'n? Pwede bang, o kaya kung gusto mo magsama na, pwede ba magsama na lang tayo? Magsama na tayo. Tara na, magsama na lang tayo. Sabi, tara na, magsama na lang tayo. Kung seryoso ka naman, walang halong biro, walang halong ano. Eh, kung yan ay nag-antay din talaga ng offer, na a serious offer, no? Eh talagang magkasundo kayong dalawa niyan. Madali ba kayo magkasundo niyan? Pag nag-offer ka sa kanya, madali kayo magkasundo niyan pag nag-offer ka sa kanya. Alam mo yung nagpapatagal dyan, gusto mo din naman pala ma-unite kayo eh. Ang nagpapatagal dyan, sige pa pang spy. Nahiya ka. Kung hindi mo ka man takot, nahiya ka. Nahiya ka na ma-reject. Hiya lang yan. Magsasucceed yan. Positive ang maging result. Parang fire. Parang ang bilis ko yan sagutin pag nagawa mo. Kaso lang, pang-spy mo, mag-create pa ng doubt yan sa sarili mo eh. Para bang karoon pa ng problema sa pag-alok mo sa kanya ng offer. Karoon ka ng problema sa kumpiyansa sa sarili. Karoon ka lang ng doubt sa sarili mo. Ba't kailangan mo pa mag-spy, mag-stalk? Say what you want to say. Tell your person kung ano yung gusto mong mangyari. Direct to the point. Walang pasakali. Walang ityos-ityos. So, ano yung offer mo na to sa kanya. Four of Pentacles. More clarification. Maswerte. So, lucky life. Parang abundant life. Kasi Wheel of Fortune. See, stability talaga. Financial stability. Wealthy life. Abundant life.
Bakit hindi nga naman siya oo niyan? Oh. Kung ganyan, sino bang hindi dyan? Sino bang aayaw niyan? Ganyang offer. Sa yung problema, mag-offer ka na. Hindi sige ka pang spy. Naman pala mo pang spy. Paano ka nang spy sa person mo? Let's see. Sa kung saan siya active na na social media, ganon, mga ganon. Oo, kung saan siya active na social media, mga ganon, kung ka nang spy. Sayang panahon mo, kung kinilos mo yan, kung kumilos ka, at nag-offer na, eh baka umusok na yung sitwasyon nyo. Baka sunod naman magsama na kayo. Kung kumilos ka. Ang bagal-bagal mo naman kumilos. Ang bagal mo, mag-spy ka pa. Sayang panahon mo. So, ano yung next na move mo kaya na gagawin? Sablay? Page of Cups. Mag-reach out ka or mag-message ka ng kahit short message pala sa person mo na yan. So, ano maging reaction ni person mo na yan? Pag nag-message ka sa kanya o pag mag-reach out ka sa kanya? Don't know kung upright to pala nga. Upright ka yan. In reverse talaga. In reverse siya. Maka-recover siya sa sa sakit. Maka-recover siya sa yung pinagdadaanan niya, parang dumadaan siya sa butas ng karayom o dumadaan siya sa parang madilim na tunnel. Maka-recover siya sa mahirap na pinagdadaanan niya o madilim na pinagdadaanan niya. Para bang yun, magkaroon siya ng pag-asa, pwedeng karoon sa buhay. Hindi yan magkaroon ng pag-asa sa buhay. So, isipin niya na babalik ka. Kaya makarecover siya. Klaro sa isipan niya na gusto mong bumalik sa kanya. No? Kung kaya makarecover na siya sa yung nasaktan siya sa past relationships niya o kung sa'yo man o sa past relationships niya o kaya kung may pinagdaanan tong madilim, no? Kasi may mga tao na madilim ang kanilang pinagdadaanan na parang alam mo yung mga times na sinusubok, times na hindi mo kontrolado yung sitwasyon, mapangyayari sa buhay, yung parang dumadaan ka sa madilim na tunnel, mga ganyan, no? At yung iba kasi sa mundong to, may mga gumagawa ng kasi kademonyuhan. Yung iba nabibenta ng kaluluwa para lang makuha nila yung gusto nila. O sumuna nila yung mga tao na gusto nilang pistin, pinsalain. O kaya yung iba may pinagdadaanan talaga, no? Na madilim. Naging madilim ang buhay dahil sa mga sakim, dahil sa mga inggitira. Gumagawa ng mga kademonyuhan. Dahil sa mga masasama talaga. Yan. Panuorin nyo dyan, guys. So, uso talaga yung may video ako dyan. May nakuhaan ako ng video. Uso talaga pala sa Hollywood, sa US, yung bintahan ng kaluluwa nila. Kumakain pa sila ng guys, mga bata, umiinom sila ng dugo ng mga bata. Ay, Diyos ko po, nakakapangidlis, nakakapanindig, malahibo, kung baga. Parang ayun. Bakit kaya nagagawa nila yun? For fame. Dahil lang daw para yumaman sila. Kasi kung kay Jesus Christ daw, hindi naman sila tulungan Jesus Christ na marating yung gusto nilang mga fame. Gusto nilang maabot sa buhay. Na maging famous. Grabe. Para bang iniisip nila ngayon na. Paano yung sa kabilang buhay nila, kaluluwa nila niyan. May mga ganun na yung iba nagsasuffer dahil sa mga sakim na yan, dahil sa mga
gumagawa ng mga demonic sa kanila. Dahil maliban sa nainggit, mayroon pagkagahama nila, gusto ang kinin yung sa iba, may ganyan ba. Tapos pistihin nila yung tao dahil gusto angkinin yung sa tao na yan. Pero nakikita ng Diyos yan. Di ba makita ng iba? Nakikita ng Diyos yan. So, ano yung maging ano kaya ng person mo? Maging sagot sa'yo no, pag nag-reach out ka. O nag-message man. High priestess. Hindi maging clouded yung intuition niya. Stoy! Na connected kayo spiritually nito. May nga kasi aso. Connected daw kayo spiritually. Naramdaman ka niya spiritually or yung siguro intuitively yung energy mo. I-clarify ko. Naramdaman niya ba intuitively yung energy mo? Hindi. Naramdaman niya ba yung spiritual connection sa'yo? Oo, yun. Naramdaman niya daw, yun ang i-reply niya sa'yo. Naramdaman yung meron kayong spiritual connection. Yan. Kasi priestess is spiritual eh. So, naramdaman niya, kasi yun ang, ayun sa'yo eh. Yung reply, no, na naramdaman niya daw talaga yung spiritual connection niyo. Na meron kayong spiritual connection. Yan. Wow. Ano naman, naisiparating sa'yo nitong person mo na to, sa'yo. Kilala ka man niya o hindi, bahala na. Naklaruhan na daw siya. So, clear na daw sa judgment niya, daw siya mag-isip, mag-judge ng sitwasyon, tao, o kung ano man. Basta klaro na sa judgment niya na ano ba yung klaro na sa isipan niya o judgment niya. In reverse eh. For clarification with the magician in reverse here. Na kayong dalawa ang meant to be together. Yan. Na kayong dalawa ang meant to be together, na magkaroon ng union sa inyo, o kayo ang pwedeng sinet ng Diyos to be together, na magkaroon ng union sa inyo, na dahil natanggal na daw sa kanya, nawala na yung manipulation ba, illusion, scheme, ploys, deceit ng mga gumagawa ng witchcraft o manipulation, any manipulation o deceit, no? O tricks sa kanya. Kasi pagka nag-reach out ka dyan, automatic yan. No? Naklaruhan na siya na, ay, ikaw pala yun, yung the one. Hindi yung iba. Kasi nagawa mo mag-reach out sa kanya eh. Hindi yan magawa ng, hindi yan ang the one. Hindi magawa yan ng, tama ba? Hindi magawa yan ng, hindi yan ang tunay kasi pipigilan ng mga anghel. Oo. Madaming pwedeng nagpapalito sa kanya. Nanilin lang na sila daw yung the one para sa kanya. Tama ba? Madami ba nanilin lang sa kanya na pinapaniwala na sila yung the one. Mga ganun ba? Madami. Bakit? Ano nagustuhan nila sa person mo na yan? Bakit nila nililin lang at pinapaniwala na sila yung the one? Dahil, ano to eh, independent. Kahit wala siyang ka-collaborate, ibig sabihin na strong na person to. Kahit wala siyang ka-collaborate, wala siyang ka-team, carry niya eh. Nagkagawa niya kahit sa pagninegosyo, kahit wala siyang ka-sosyo, nagsasucceed yung negosyo niya. Pag negosyo siya, kahit wala siyang kasosyo,
independent, no? Kahit walang ka-team. Solo. Kaya niya. O mag-perform man, kung ano, kaya niya, kahit siya lang, walang ka-team, mga ganun ba. Yun ang nagustuhan nila dito, independent. Strong din, kunwari pinagkakaisa ng iba, madami yung mga gusto mong pabagsak sa kanya, siya lang mag-isa, kaya-kaya niya. Yan, mga ganun ba. At yung mga gusto magpabagsak ng iba, na pinagtutulungan nila, mahina yun sila, guys. Kasi nagtutulungan pa sila, ang dami-dami nila. Lalo kung dami-dami nila, no? Pagtulungan sila against si isa. At bakit nila pabagsakin? Kasi nainggit. Kasi mag-umpisa lang yan si isa, dalawa, susulan nila iba para madami sila. Kasi mahina nga sila eh. Kaya maghanap pa sila ng mga konsyaba nila kasi para malakas daw sila. Kasi alam nila malakas yung isa na yan. Hindi nila kaya. Isa, dalawa lang sila, hindi nila kaya. Kaya maghanap pa sila ng mga konsyaba ng mga tutulong sa kanila para malakas daw sila against si isa. Doon pa lang kikita ko na kung gaano sila mahina, kung gaano sila ka-weak, at kung gaano sila ka-wicked. Kung gaano sila ka-evil. Kasi wala namang ginagawa sa kanila, palalabasin pa nilang masama. No? Dahil sa mga deceit nila, yung taong ginagawa nila ng masama. Pagaya ng mga gumagawa ng witchcraft. Pagtulungan nila yung isa kahit wala namang ginagawa, dahil na nainggit, no? Dahil lang umiiral pagkakahaman nila, ay nagkasundo sila. Kaso lang, kawawa din sila sa bilang buhay niyan. Kaya mga ginagawa nila na yan. Sila din kawawa sa bilang buhay. May mga nagpapalito pala dito. Na yung nakala tuloy ng person mo sila. Pero, pag nagawa mo yun, ikaw talaga. Ikaw ang the one. Ikaw na, automatic, ano na yun sa kanya na, klaro na sa kanya. Yung clear na sa judgment na ikaw pala talaga yung the one. Yan. Huwag mo na ibahin yung pangalan mo. Magpakilala ka na, ako to, si ganito, ganyan. Para klaro-klaro sa kanya kung sino talaga yung the one. Hindi yun magawa ng iba makapag-reach out sa kanya. Bakit? Hindi sila ang the one eh. Yung the one, para sa kanya, na nakaset talagang magkaroon ng union sa kanila, yun ang makapag-reach out sa kanya. Yung iba, na-restrict ng yun, pinipigilan ng mga anghel. Pati si Jesus Christ mapigil dun sa mga yun. Pati si Jesus Christ mapigil dun sa mga yun. Kasi hindi nga sila ang the one eh. Pero kasi nakaset na kayo eh. Sinet na kayo eh. Sino ba nag-set sa inyo? Jesus Christ, to be together. So si Jesus Christ ang set sa inyo to be together. Yan. So, ito na lamang for collective reading.